Inaapoy ng lagnat ang nag-iisang anak ni na Marta at June ng gabing iyon. Kung kaya'y dinala nila ito sa manggagamot, sabi ng albularyo, ay dapat nila itong bantayan ng 3 gabi. Kung hindi, baka makuha ito ng aswang. Tama, inaaswang ang kanilang anak. Magkakakilala na silang lahat sa baryong iyon. Pero sino naman ang mangangahas na gaawin iyon sa kanila? Si Gardo, bagong lipat sa kanilang baryo, kasama ang buong pamilya, ayaw naman nilang magbintang ng tao, ngunit tanging siya lamang ang pumasok sa isip ng mag-asawa. Ito na ang huling gabi ng kanilang pagbabantay. Kailangan na nilang lumaban. Kung hindi, ay baka makuha na ng tuluyan ang kanilang kaisa-isang anak. Kaya naman, dala-dala ang itak, ay pumunta si June sa silong ng kanilang bahay. Doon siya mag-aabang. Sa lugar niya ngayon, siguradong hindi siya mapapansin ng aswang. Sino ba namang matinong tao ang magtatago sa silong ng mga manok? Doon na siya inabutan ng dilim. Mga bandang 10:00 na ng gabi ay may narinig siyang kaluskos sa puno ng manggang nakatanim sa kanilang bakuran. Kahit nasa sobrang takot nito, hindi pa rin siya nagpantinag. Papatayin niya ang aswang. Napaigtad siya nang marinig niyang magsalita ang aswang. "Ano? Nakuha mo na ba ang bata?" Nagulat si June. Siya ba ang kinakausap ng aswang? Siguro inakala ng aswang na aswang din siya at kahit anong oras ay handa nang sumalakay. Hindi pa. Nilakihan niya ang kanyang boses para hindi siya nito mahalata. "Ako na dyan. Kukunin ko na siya." Umayos ng upo si June. Kinapa ang kanyang itak. Inihanda niya ang sarili. Ito na ang oras. Papatayin niya ang aswang. Nang makalapit na ang aswang sa kinaroroonan niya, ay napanganga si June. Nasa harapan niya ngayon ang isa sa mga kinakatakutan nila. Maitim ang balat, medyo malaki ang katawan na mabuhok. Mapupula ang mga mata at tumutulo ang malapot at mabaho nitong laway. Mas lalo siyang nagimbal nang mapagsino niya ang aswang. Si Gardo. Bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang balak, ay agad niya itong tinaga sa balikat. Umalulong ito ng napakalakas. Uundayan pa sana niya ito ng isa pa nang biglang umalis ang aswang. Naiwan siyang tulala sa kanyang kinaroroonan. Kinabukasan, "Oh, Mang June, bakit po?" tanong ng isang payat na bata kay June. Kakamustahin ko lang sana ang tatay mo." "Okay lang naman po siya, nagpapahinga." Ganun ba? Sige, mauna na ako." Umakyat na ang bata papasok ng bahay. Pero bago umalis si June, ay binaliktad muna nito ang kanilang hagdan. At hindi pa man din siya nakakalayo, rinig na rinig niya ang pulahaw ng iyak ng anak ni Gardo. "Tatay!" Lihim na napangiti si June. Sa lugar po namin, sabi-sabi na kapag kilala mo daw ang isang aswang at kapag nasugatan mo ito, oras na baliktarin mo ang hagdan ng kanilang bahay, ay agad-agad itong mamamatay. So ganun po ang ginawa ni Mang June. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento. Magandang araw o magandang gabi po sa inyo. Experience ko po ito noong 2014. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ayla. Taga Tarlac po kami. Experience ko po ito na nasa Tarlac pa kami sa bahay namin. Kitang-kita ang lumang bahay na kaharap ng aking kwarto. Isang araw, habang di ako makatulog, mga 12:00 na ata iyon,
Binuksan ko iyong bintana na kaharap ng kwarto ko, ang lumang bahay. May nakita akong babae. Nakaputi, nakalahati lang yung buhok sa harapan. At kumakanta ito. Natakot ako kasi wala nang tao doon. Saka lumang-luma na iyon at wala nang gustong bumili. May kasama ang babaeng nakaputi, nakalahati lang buhok sa harapan. Isang matanda iyon. At yung matandang iyon ay itinuro ako. Biglang tumingin sa akin yung babaeng maganda at bigla itong nawala. At bigla na lamang itong pumunta sa bintana ko. Pero kung talagang hindi iyon multo at saka nasa taas ang kwarto ko, bigla akong sumigaw. Nagising ang mama ko. Nagising ang mama ko at ikinuwento ko ang aking mga nakita. Kinabukasan, tinignan ko kung may hagdan o kahit na ano na nandoon, pero wala. Lumipas ang 1 linggo, ganun na ang nangyayari sa akin. Kaya naisipan ng mama ko na umalis sa bahay namin. Lumipat kami ng tirahan. Maganda naman ang bahay, pero medyo weird sa akin. Kasi parang may tumitingin sa akin, pero pinagsawalang kibo ko na lamang. Pinapili kami ng mama ko ng kwarto ng aking kuya. Sa bandang kaliwa ako. Wala nang second floor iyong bahay. Nagising ako ng 12:00 ng gabi. Naiinom at naiihi ako. Kaya pumunta muna ako sa CR nang biglang patay sindi ang ilaw namin sa banyo. Tinawag ko iyong kuya ko, pero wala namang sumasagot. Lumabas na ako, pero walang tao. Tinignan ko iyong mga kwarto nila at sila'y mga himbing na natutulog. Kaya baka nasira lang iyong ilaw at uminom ako. May bata na patakbo-takbo sa pintuan ng kusina namin na aking nakita. Natakot na ako. Dumiretso ako sa aking kwarto. Pero nung araw na iyon, nanaginip ako ng creepy. Kaya tumawag kami ng pare para mawala na ang mga kaluluwa doon. Ito pala yung babaeng nagpakita sa akin sa bahay namin sa Tarlac. At ito ang anak niya na aking nanay pala ng bata, yung babaeng nagpakita sa akin dati sa bahay namin sa Tarlac. Pinatay daw sila ng kanyang asawa at nagpakamatay din ito. Binasbasan ng pari ang bahay namin at magmula noon wala nang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit nasundan pa nila kami dito sa bago naming tirahan. Kaya ang ginawa namin ay lagi kaming nananalangin na sana ay matahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Maraming salamat po muli sa pakikinig ng 2 kwentong aking naibahagi ngayon. Shoutout po pala sa mga members ng channel na ito. At shoutout din sa lahat ng ating mga kaibigang vlogger din sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel kong ito. Hanggang sa muli.